shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy na nakasubaybay sa atin pong The Narrow Gate Ministry live podcast dito sa Facebook. Magandang gabi po muli, Pastor Amin. Magandang gabi, Sir Derek. Ang atin pong paksa sa gabi pong ito, tatalakayin po natin ay patungkol po sa Jehovah's Witnesses o tinatawag po, Pastor, ng mga saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah dito sa Pilipinas. So, Malaki-laki ding grupo ito sa Pilipinas. Opo. At sila po, Pastor, talagang aktibo po sila na sa pangangaral at pagbabahay-bahay. Hmm. So, ano po yung itinuturo nito? Saan nagmula? Paano nagumpisa po ang sabi nga ng lula ko, saksi ni Jehovah? Paano po ito nagsimula? Sino po yung founder ng religious group na ito? At ano po yung mga katuruan po nila, Pastor? Ang saksi ni Jehovah ay offshoot po nang galing sa Seventh-day Adventist. Itong si Charles Taze Russell, siya yung founder ng Jehovah's Witnesses. Opo. Dati sila, yung mga magulang niya, ay member ng Presbyterian Church. Wow. Galing talaga sa... So, galing sa totoong Opo. church, no? Yung talaga nagtuturo ng katotohanan. And then later on ay naging congregationalists sila. At nung sila ay congregationalist, ay evangelical yan eh. Opo, evangelical. No? Nung sila evangelical, congregationalist sila, ay nakatanggap siya ng isang librito, ng isang sikat na, sa isang mall, ng isang sikat na Millerite o Seventh-day Adventist. Later on, naging Seventh-day Adventist yung Millerites. At from then on, ay naglin siya doon sa doctrine ng Seventh-day Adventist Church. At nag-umpisa siya na sumulat. No? Ito kasing si Charles Taze Russell ay prolific writer, no? Gifted. Manunulat pala siya. Talagang siya ay magaling sa pagsulat. May mga tao kasing talagang hindi naman magaling sa oral speaking o doon sa mga oratory, Opo. pero
Pagdating sa Writing. writings ay talagang Hindi po sila maraming idea. magaling sila. Mas nai-express nila yung kanilang pananaw at mga saloobin at doktrina sa pamamagitan ng panulat. At itong si Charles Taze Russell, gifted siya pagdating dyan. At siya yung una na naging writer, no? Noong yung Watchtower and Bible Tract Society. Ayun ang pinakang publishing ng official publishing house ng Jehovah's Witnesses even until now. At yung tatay niya ay katulong niya sa pagsusulat. Yung tatay din niya kasi is just like a lay person eh. Parang lay preacher yan eh. Sa isang, doon na sa Presbyterian. And then naging congregationalist sila. And then later on, magkatulong na sila nung sila ay Adventist na. Opo. And then later on, humiwalay sila. At nagtayo ng sariling grupo. So makikita mo yung pattern no, na ang mga cult groups ay talagang nanggagaling from the inside. Opo. The Orthodox o yung... Oo, nakatuto sila ng ilang katotohanan tungkol sa Christianity. And then, nung paglabas nila, ay dinala nila yung ilang katotohanan na yon at kanilang pinaniniwalaan, pero kanilang dinagdagan ng extra-biblical teachings. Parang minodify po, Pastor, no? Oo, ang Christianity, ang cult kasi is modification of Christianity. Oo. Yung hindi sila nananatili doon sa core teachings, saka core beliefs ng Christian Christianity. religion. So, alimbawa, ay ang saksi ni Jehovah, kaya Jehovah ang pangalan, binibigyang diin, kasi naniniwala sila na iisa lang ang tunay na Diyos at si Jehovah ang pangalan ng tunay na Diyos. Pero yun ay Germanic na ano yan eh, Latinized Germanic Yung na pong, word. pangalan. Combination iyon ng German Latin language na transliteration o translation ng Yahweh. Kaya hindi yun ang tunay na pangalan. Kasi mismong yung Yahweh, hindi rin tunay na pangalan eh. Kundi yun ay taguri lang sa Diyos. Pero ang nangyari, naging parang yung Jehovah, yun na mismo ang kanilang sinasamba, yung pangalan. Oo. At yung pangalan lang na yon ang dapat itawag sa tunay na Diyos. So they don't believe in Trinity. Kung ang yung Sabadista o Seventh-day Adventist Church ay naniniwala sa Trinity, itong sila hindi. Hindi po siya. Kaya nga ang pinakamalapit na cult group sa Christianity, yung yung Seventh-day Adventist. So ito lumayo na. Kasi from Seventh-day Adventist naman siya, binago naman niya yung Seventh-day Adventist. At inulaan nila na noong 1914 ay babalik na si Jesus. Pero hindi rin 1914, no? bumalik. No? Na-delay uli, siguro na traffic. Kung ang INC po ay nagpasimula sila noong 1914 dito sa Pilipinas, sa kanila naman, noong 1914, inulaan nila na darating ang Panginoong Hesus. Parang Kasi nga, ganun. hindi bumalik kasi kinailangan pang tawagin si Manalo. Ikaw naman. Pwedeng idugtong yun eh. Oo po. Tama. Di ba? Kasi kung babalik, hindi na kailangan si Manalo. Magandang idea pala po. Di ba? So, kaya makakabuo na tayo ng bagong grupo natin. Pwede na po. Ano? Kasi ano pong pwedeng itawag dito? pag-combination naman ng pangalan natin. O kaya yung Narogatism. Narogatism. Well, kami po ay nag-explain lang ng iba-ibang relihiyon, ng pananaw ng iba-ibang relihiyon o teolohiya ng ibang relihiyon at amin pong sinasala sa lente ng salita ng Diyos Salita ng Diyos. upang atin talagang makita kung alin ang totoo at kung alin ang titindig sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, okay, meron tayong video dyan, yung katulad noong video na gumawa din, yung gumawa din ng video kasi ano siya yung gumagawa ng video na to for learning purposes lang eh. Kaya balance. Balance po Hindi siya. naman siya nagtuturo ng doctrine. So tingnan natin yung balance presentation tungkol sa katuruan, pinagmulan at katuruan o doktrina ng Jehovah's Witnesses. Panoorin natin ito. Parang maliit bro yung ano.
Yung isa muna, ayan. Ayan. You may have heard of Jehovah's Witnesses, but what exactly do they believe in? Hey, it's Dan Zimmerman, and welcome back to Illustrate to Educate. In this short video, we'll dive into a detailed explanation of the basics of Jehovah's Witnesses, covering its origin, beliefs, and practices. Let's first begin with their origins. Jehovah's Witnesses have their roots in the Bible student movement of the late 19th century. The movement was founded by Bible student Charles Taze Russell. In the 1870s, Russell began publishing religious material and formed a Bible study group. In 1879, began publishing a magazine called Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. In 1931, followers officially adopted the name Jehovah's Witnesses to emphasize their devotion to God, Jehovah, and their role as witnesses or messengers of God's kingdom. The leadership structure of Jehovah's Witnesses is centralized, with a governing body that provides doctrinal guidance and organizational direction. Next, let's dive into their beliefs about God. Jehovah's Witnesses believe in the existence of only one God, whom they refer to as Jehovah. They emphasize the importance of using this name based on their interpretation of the Bible. They believe that God is all-powerful, all-knowing, and benevolent, as well as one who is characterized by love, justice, and wisdom. However, they reject the doctrine of the Trinity, asserting that God is a single being distinct from Jesus Christ and the Holy Spirit. They believe that God has a specific plan for humanity, which will ultimately result in a paradise on earth. Now let's look at their beliefs about Jesus. Jehovah's Witnesses consider Jesus to be the first and greatest creation of Jehovah, but not divine. They believe that Jesus is the Son of God and the Word through whom God created the universe. Jehovah's Witnesses believe that Jesus was a perfect human who lived a sinless life and sacrificed himself on a stake, not a cross, to atone for humanity's sins. They do not believe in the traditional Christian concept of the bodily resurrection of Jesus, but rather that he was resurrected as a spirit. Next, let's look at the sacred texts for Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses primarily rely on the New World Translation of the Holy Scriptures, which is their own translation of the Bible. They consider it to be the most accurate and authoritative translation. Besides the Bible, they also study various publications and books produced by the Watchtower Bible and Tract Society, their main publishing organization. Now let's look at their core beliefs. Jehovah's Witnesses believe that God's kingdom was established in heaven in 1914 and that it will soon bring about a utopian earthly paradise. Jehovah's Witnesses believe that God's ultimate plan is to restore the earth to a paradise state, where faithful followers will live in harmony with nature and each other. They believe that salvation is only available to a limited number of individuals, specifically the 144,000 mentioned in the Bible. These individuals will rule with Christ in heaven, while the rest of the faithful will enjoy eternal life on earth. Jehovah's Witnesses anticipate an impending cataclysmic event, often referred to as Armageddon, during which God will destroy the wicked and establish his kingdom on earth. Lastly, when it comes to religious practices, Jehovah's Witnesses are well known for their door-to-door evangelism and public literature distribution. They believe that this is their primary duty as witnesses of Jehovah. They regularly gather for Bible study and worship at Kingdom Halls. The Kingdom Halls do not have ornate decorations, statues, or religious symbols. These meetings include discussions, readings from their publications, and sermons. Jehovah's Witnesses celebrate the Lord's evening meal, also known as the Memorial, annually on the anniversary of Christ's death. Only a limited number of adherents partake of the unleavened bread and wine, as they believe that only 144,000 individuals are destined for heavenly life, while the rest hope for eternal life on a paradise earth. One of the most distinctive practices of Jehovah's Witnesses is their refusal to accept blood transfusions. They base this on their interpretation of biblical passages that prohibit consuming blood. They have developed alternative medical treatments and procedures that do not involve blood transfusions. Jehovah's Witnesses are known for their conscientious objection to military service, as well as being encouraged to avoid certain activities they consider worldly or incompatible with their faith, such as celebrating birthdays and holidays such as Christmas and Easter, which they believe have pagan origins. They do not vote in political elections or participate in the military, as they consider themselves citizens of God's kingdom.
Jehovah's Witnesses also abstain from saluting the flag or singing the national anthem because they view such acts as forms of idolatry. Those who violate core teachings or engage in serious sins may face disfellowshipping, which involves shunning by the congregation. Did you find this video about Jehovah's Napakarami ng mga maling katuruan at maling practices, no, Opo. ng Jehovah's Witnesses. Isa na po doon yung maliwanag na tinuturo nila na si Christ ay siya yung greatest creation ng Diyos. At siya po ay sabi doon, siya ay hindi divine. Yun nakalagay po doon. Ang kanilang paniniwala ay only God the Father is divine Opo. and God the Father has His own body. Oh. Not only spirit being ang God the Father, but mayroon din siyang katawan. And God the Son is only a creation. Ginagamit yun sa Colossians. Opo, yung 1:15 ba yun? 16? Ayun na, ano siya, firstborn lang, panganay sa lahat ng nilikha. Oho. Sa Thessalonians. And then, ang banal na espiritu ay kapangyarihan lang ng Diyos. Opo. The Holy Spirit is not a person, but mere power of God. And therefore, sabi nga nila, if you believe in Trinity, you believe in three gods. So para din yun ang reasoning ng mga INC Ibang mga kulto. at ng ibang mga kulto. Mhm. At yun nga, si Jesus daw ay namatay doon sa stake, hindi daw sa cross, kundi sa Opo, stake. nakaganon siya eh. Sa stake. At ang Diyos ay hindi sumasalahat ng dako. Oh. So, hindi siya all-present. Kasi nga may physical na katawan. Paano nga naman maging all-present? So, parang He can be in any place at any given time according to His decision, kung gusto niya. Pero, hindi siya likas na all-present. Hindi rin siya all-knowing kung gano'n. Opo, hindi niya malalaman yung nangyayari sa kabilang baryo, sa ibang lugar kung hindi po siya Kasi kung nasacrifice mo na yung doctrine ng omnipresent o omnipresent, siyempre yung omniscient hindi na rin. Kasi wala nga siya roon, so paano niya malalaman ang mga bagay sa isang lugar? At yun nga, ang pupunta lang sa langit ay yung 144,000. Oh. Mayroon lamang chosen na mga Jehovah's Witnesses na kabilang sa 144,000 at yun lang ang pupunta sa heaven. The rest na Jehovah's Witnesses ay dito lang sa lupa. At itong lupa na ito ay yung Isaiah, yung interpretation nila sa Isaiah na yung the lion will sleep with the lamb, yung magiging paradise, no? Akala nila ay hindi itong lupang ito yon. Hindi nila alam na itong lupang ito'y gugunawin. So ngayon, itong mga ilang katuruan na to ay ating bibigyan linaw, no, mula sa Biblia, and then saka tayo babanggit uli ng iba nilang katuruan, and then we also refute them according to the teaching of the Scriptures. Tingnan natin muna, si Jesus ba ay nilikha lang ng Diyos? So bahalaan natin na ang Biblia ang sumagot. Basahin natin ang 1:1 hanggang 3 at 4. Sige. John chapter 1, 1, 3, and 4. Yan. Pakibasa. Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng nilikha ang mga bagay, ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Okay, and then luksuhan mo yung ibang verses at basahin mo yung verse 14. Sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Yan. So malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo bago siya naging tao, siya ay ang tawag sa kanya ay salita. Yung salita sa mind ng isang Grego nung panahong isinulat ang John
Yung salita ay messenger. It is not merely word or literal word, but it has connotation of being the messenger of somebody who speaks. So if somebody has spoken, the one whom he sent will bring that word. So ito si Jesus ay messenger. Yun ang ibig sabihin dyan ng word. Kaya salita, no? Oo, siya ay messenger dyan. And then, this messenger is with God. Kasama ng Diyos ang salita sa simula pa. Ibig sabihin, yung word na simula pa, ito ay tumutukoy sa eternity past. No? Hindi ito doon sa pasimula ng lahat ng bagay, kundi kung kailan, Bago pa magsimula. bago pa man nag-umpisa, naroon na ang Diyos at kasama na niya ang salita. Sino siya? Siya ang Panginoong Jesucristo. Opo. At ang sabi doon, ang salita ay Diyos. Di ba Oo. dalawa? Nang pasimula ay Diyos, ang pasimula ay salita at kasama ng Diyos ang salita. May Diyos na kasama ang salita. So isang Diyos, di ba? Yun ang God the Father. And then ang sabi doon, ang salita din ay Diyos. So dalawa na. Dalawa. Okay, and then sabi diyan sa verse 3 ay Nilikha ang lahat ng bagay. nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ang tinutukoy na niya yung salita. Opo. Kung hindi sa pamamagitan ng messenger na ito ng Diyos, ng salita ng Diyos, ay walang malilikha. Walang malilikha. Sabi nga, walang anumang malilikha kung hindi sa pamamagitan ng salita. Ibig sabihin, ang Ama ay hindi rin makakalikha ng kahit anong bagay, malibang si Jesus ay kasama niyang manlilikha. And then sa verse 14, ang sabi niya, naging tao ang salita. At nanirahan sa piling namin. Ang tinutukoy dyan ni Juan, talagang nakasama namin. Naging laman talaga eh. Hindi namin. Ibig sabihin niya ni Juan, Nakasama namin. nakasama namin ang salita, si Jesus mismo. Opo. At nakita namin ang kanyang kadakilaan Mhm. at kalartian na tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So pinatutuhanan ni Juan na si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Kasi ang aklat ng Juan ay isinulat ni Juan para sa iglesia, no? Opo. Ito ay yung mga na-miss out na doctrine ng Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya siya ay non-synoptic eh. Yung Matthew, Mark, Luke, synoptic gospel. Ang John, walang katulad. Kasi nga, kung ano yung hindi nila sinulat, yun ang kanyang isinulat. At dahil hindi na isulat ni Matthew, Mark, and Luke kung saan nanggaling si Jesus, isinulat niya ngayon. Na si Jesus ay galing sa walang hanggan. Hindi siya anak lang ni Jose at ni Maria. Hindi lang siya galing kay David. Galing siya sa Ama. Kasama siya. Hindi siya tao dati. Kasi pag sinabing naging tao, ay hindi tao dati. Opo. Naging tao lang. Parang ganito, naging presidente ka ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ka dati vice presidente. Hindi dating presidente. Vice ka lang. Siguro, o senador ka lang. O naging mayor ka. Ibig sabihin, hindi ka mayor dati. O, di ba? So, kaya, malinaw na malinaw sa mga katuruan ng salita ng Diyos na si Jesus ay Diyos. Opo. Ang problema kasi sa kanila, kaya ayaw nilang tanggapin, magiging tatlo daw. Magiging tatlo. Ay, ang espiritu, ang Diyos din ang espiritu din ay Diyos eh. Ang Opo. banal na espiritu. 'Di ba? Oh, kasi kapantay siya ng Ama at ng Anak. Opo. Maski sa pagbanggit doon sa baptism, doon sa pangangaral, sa baptism niya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, kapantay. Saka malinaw din po, Pastor, na sinasabi sa Acts chapter 5 eh. Yung nung sinabihan ni Pedro, si Sapira at saka yung isa si Ananias, no? Oo, na nagsinungaling sila. Hindi lang kayo nagsinungaling sa sa tao, kundi sa Diyos mismo. Ibig sabihin, yung banal na spirito ay Diyos talaga. So, isang patunay yun. Na Bakit hindi ka lang, nagsinungaling sa Espiritu? Oo. Hindi ka lang Hindi nagsinungaling. ka lang nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Opo. So, Espiritu ang pinagsinungalingan. Pati Ang sabi ni Pedro, hindi lang tao ang pinagsinungalingan mo, kundi Diyos. Kundi ang Diyos. Na tumutukoy sa Espiritu Espiritu. Santo. At marami pang mga talata sa Biblia na sinasabi ang Espiritu Santo ay nagagalak. Oo, Ang nag-grieve. Espiritu Santo ay namimigati. Mhm. Siya ay persona. Hindi Persona. Siya, kasi kung pangyarihan lang, walang emosyon. Opo. Force. Emosyon eh.
Force lang yan. Oh, di ba? Force lang daw eh. Oo. Hindi siya persona, hindi siya personal na may katangian na kagaya ng isang person. Eh hindi eh. Malinaw ang Biblia na talagang nalulungkot, namimighati, naguutos. Oo. Ang tawag nga sa kanya ay kahalili. Diba? Mayroon bang power na kahalili? So pag sinabing kahalili o substitute ni Jesus, kapantay ni Jesus. Kapantay talaga. Diyos din. Ang problema kasi is gumagamit sila ng mathematical formula na addition eh. Eh meron namang multiplication eh. Oo po. Kasi ginagawa nila 1 plus 1 equals 2 plus 1 equals 3. Eh sa Diyos may multiplication. Eh, di ba? Mayroon naman tayong formula na Ayaw po. dumarami. Kaso ayaw po nilang tanggapin yung Ayaw multiplication gamitin yung eh. formula eh. Oo, gusto Kasi nga nila- division din, 1 din eh, di ba? 1 din. 1 divided 1, di 1. Oo po. Divided by 1. Hinati-hati na, pero isa pa rin. Oo. Yun namang isa, i-multiply mo, paramihin mo sa isa rin, isa pa rin. O even sa mathematics nag-i-exist yung katotohanan na pwede na may isa na minultiply mo pa sa isa at multiply mo pa sa isa, isa pa rin. Tama. Huwag nyo kasing Iniiba. i-minus. Oo po. Pag i-minus mo, magiging 1/4 na, di ba? 1/3, 1/4. Yung iba naman po, pastor, Point na eh, magkaka-point. opo, inahati nila. Yung iba naman, ano yan na niya? Si Jesus ay tao, pero siya ay Diyos din. Ay ano siya, kalahating tao, kalahating Diyos. Eh di, parang Batman na niya, sabi ng Iglesia ni Yun ang Cristo. maling pagkakamali. Yun ang malaking maling pagkakamali. Yun ang malaking pagkakamali. Oo. Kasi siya ay hindi na-divide. Meron siyang two natures. Yun yung hypostatic, Yun. Yun na hindi nila nagigets talaga. Hypostatic yun means in the person of Christ rests the two natures, Opo. which is static. Ibig sabihin, hindi nagagalaw, hindi na-divide, Opo. hindi na Undivided. mabawasan. Hindi nagahalo, hindi rin naghihiwalay. Yes. And those two natures of Christ, the first is He is fully human, 100% human, and He is fully God, 100% Percent God. God. So yun ang hindi nila ma-reconcile. Yes. Paano niya naman? naging ano? Diyos. Paano naging ganon? Well, anyway, only the elect can understand Trinity. Opo, at tatanggapin talaga nila yan. Yes, you cannot understand eternity or Trinity without the Holy Spirit. And those with the Holy Spirit are those who are only The elect. the elect. Opo. Those who are chosen before the foundation of the world to be saved. Malinaw po yan, Pastor, dun sa 1 Corinthians yata, no? Yes. Chapter 1 2. Corinthians 2:14. Opo. The man without the Spirit of God cannot understand spiritual things. For spiritual things can only be understood by the Spirit. Di ba? So, kung walang espiritu na nananahan sa isang tao, hindi maintindihan ng taong yon ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Na mga tawag diyan ay mga bagay na spiritual. Spiritual. Mga tungkol sa spiritual na mga katotohanan. At ang Diyos ay espiritu, kaya ang mga bagay tungkol sa Kanya ay spiritual. Tama. Romans 16, kaya nga ipinagkaloob sa atin ang banal na espiritu. Opo. Diba? Sabi doon ay tayo ay pinananahanan na. Ang espiritu ng Diyos ay kasama ng ating espiritu at siya ang nagbibigay sa atin ng karapatan na tumawag sa Diyos ng Ama ko. Opo. So kaya nga, without the Spirit of God, you can't understand Trinity dahil ito ay malalim na spiritual na Po. katotohanan. At mystery din, It Pastor. cannot be comprehended by mere human mind Opo. because it is a thing of God. How can the mystery of God be understood by a finite mind? Infinite ang mystery ng Diyos. Infinite, walang hanggan. Paano mo ilalagay ang walang hanggan sa iyong kukoting may hangganan? Opo. Kumbaga, Hindi siya... kumbaga 32 terabytes lang ang ating laman ng utak, ay ang karunungan ng Diyos zillion bytes Opo. Paano mo Zillion hindi siya may contain talaga? Hindi mo kaya. Kumbaga Oo. puno na. Tama. Mag-aano na yon, mag-e-error. Mag-e-error. Naalala ko rin po, Pastor, no, ako'y nag-aaral pa sa seminary.
Second year siguro ako noon. Tapos, medyo kasagsagan ko po na ng mainit kasi kami noon sa pakikipag-debate online. Mayroon po kaming na-encounter na isang saksi ni Jehovah. So, syempre, naniniwala po sila na ang banal na spirito ay power lang, force. Sabi ko, wala palang pinagkaiba yung paniniwala mo eh. Yung Holy Spirit, parang putok lang pala. Kasi power to. Na galit siya sa akin. So, hindi siya biblical talaga, Pastor. Kundi ang banal na spirito ay isa sa tatlong persona ng Trinidad, no? Bagaman sinasabi po nila, ganoon din ng Jehovah's Witnesses, na hindi biblical ang Trinity kasi wala namang Trinity sa Bible. Wala ding persona, hindi sila naniniwala na mayroong tatlong persona. Kasi pagka ganoon niya, tatlo ang Diyos. So, mayroon pang isang pastor yung dito sa Colossians chapter 1, I think verse 15 or 16 yun, yung pinangahawakan nila, na si Jesus Christ ay nilikha lang. Yun yung batayan nila kaya naninindigan sila na si Jesus Christ ay hindi talagang kapantay ng Diyos. Hindi, ang sinabi doon is first fruits of all creations. Pag sinabing first fruit, hindi ibig sabihin ipinanganak o isinilang na parang siya ang kaunahan. Kung hindi nga ibig sabihin ay doon sa pagiging first fruit ni Jesus ay siya yung kaunahan o siya ang superior. Yun. Kasi yung first fruit o firstborn, hindi naman yun doon lang sa kapanganakan. Kundi yung kanyang position. Siya ang pinakamataas. So pag firstborn ka, ikaw ang pinakamataas. Yun ang connotation lang ng being firstborn. Siya ang pinakamataas sa lahat. Walang papantay sa kanya. Yun ang ibig sabihin. So lahat ng creation, walang kapantay kay Jesus. Hindi siya yung kapantay ng creation na siya lang nauna na nilikha. Kundi, sa lahat ng creation, wala siyang kapantay dahil hindi siya nilikha. He is first among creations. Kaya lang kasi is, nililiteral nila. Di ba yung firstborn, na parang panganay siya na sa lahat ng nilalang. Ano yun? Yung lahat ng nilalang, magkakapatid sila. Pwedeng yung baboy din pala, nilalang kapatid ni Jesus. So maling-mali yun. Hindi pwedeng yung interpretation doon sa firstborn ay panganay na anak. Kundi panganay sa lahat ng nilalang, ibig sabihin, una sa lahat at higit sa lahat. Walang kapantay. Higit sa lahat siya ang mayroong authority. Kasi si Diyos siya. Siya pa ang may authority. Siya ang pinakamakapangyarihan at wala ngang kapantay siya. Kumbaga, walang tatapat. Walang tatapat sa lahat ng nilalang. Kahit anghel, hindi tatapat. Hindi yung parang ang anghel kapatid din niya, tayo kapatid din niya. At siya ang panganay natin. Hindi naman tayo kapatid ni Jesus sa literal. Hindi tayo kapatid ni Jesus sa literal. Tayo inampun lang. Legal ang ating ang ating relasyon kay Jesus on legal terms, spiritual terms. Na tayo inampun, adopted into His family, therefore we are children of God by virtue of faith, like Abraham's faith. So, but we are not literal children by way of genetics. Hindi tayo genetically galing sa Diyos. Nilikha tayo sa lupa. Yun ang ating genes. Galing tayo sa lupa. But we are not part of God. Na gaya ng sinasabi ng iba na tayo ay little God dahil tayo ay may daw ng Diyos? May genes ng Diyos. Mali yun. Saan nyo naman nakuha yung yun? teaching na yun? Na tayo ba ay, yung katawan ba ng Diyos ang ginawang tao? Hindi, lupa ang ginawang tao. Walang part ang Diyos doon sa ating katawan. At nang tayo ay hingahan, nagkaroon tayo ng buhay, and then hindi tayo pa rin anak ng Diyos. Basta-basta lang. Kundi ang pagiging anak na ng Diyos o tinatawag pag kila Adam and Eve ay by creation. Kasi ibig sabihin, author siya. Siya ang may akda ng tao. Kasi pag sinabing anak, ibig sabihin, ama ka. Ang ama naman ay maraming connotation. Pwedeng si Manuel Quezon, ama ng wikang pambansa. Hindi lamang siya by birth. Hindi po by birth lang ang pagiging ama. Ibig sabihin, siya ang founder. Yun agad siya kasi ang nakalikha. Siya ang pinagmulan. Diba? Yung pater sa Latin ay originator. Hindi yung parang father in the flesh or father in the spirit in a way na parang tayo may bahagi ng espiritu ng Diyos. Walang ganon. Walang. We are not part of deity. And we don't have any parts sa ating katawan at espiritu na sarili natin na may
koneksyon sa genetics ng Diyos, kundi yung banal na espiritu lang ang nasa atin, pero hindi tayo naging Diyos. Apart pa rin siya dito sa ating pagiging nabubuhay na nila lang, na hindi tayo nagiging Diyos. Hindi ibig sabihin kagaya ng iba, may Holy Spirit ka, Diyos ka na rin. No, hindi. We are just given the knowledge, of the Spirit and the capacity to understand. Yun ang ibig sabihin ng pagbuhay sa Espiritu. God, through the Holy Spirit, that He gives to the believer and who indwells the believer. So through the Spirit of God, we can understand the things of God because the Spirit is with our own spirit. So yung ating espiritu na walang kakayahan na unawain ng Diyos, yun ang binigyan ng Diyos ng karunungan sa pamamagitan ng Banal na espiritu. espiritu. Yun ang ibig sabihin ng pagbuhay. Yun. Hindi man pagbuhay ay patay yung espiritu mo, hindi. Buhay ang espiritu mo pero walang kakayahan. Dahil nagkasala siya, siya'y sinumpa ng Diyos, nawalan siya ng kakayahan na maunawaan ng Diyos. So, yun At dahil po. ang kailangan ay banal na espiritu, dahil the Holy Spirit knows the things of God because the Holy Spirit is God. And only the Holy Spirit knows all things about God. Yun. And so when we have the Spirit, when the Spirit indwells the believer or a person, then he now has the mind of Christ. Yun ang sabi sa 1 Corinthians 2. Opo. We now have the mind of Christ because the Holy Spirit, who is also a God, is in us. Yun. So, yun ang dahilan kung bakit, yun ang meaning ng born again. Na tayo ay nabuhay sa Espiritu. Hindi tayo sinilang sa tiyan ng, mula sa tiyan ng ating ina, Wala. tayo ng maling pangunawa ni Nicodemus. Opo. Hindi yung genetics. Wala It is po tayong spiritual. wala po tayong genes ng Diyos. Wala po tayong, hindi tayo Diyos, hindi tayo small God. Hindi tayo little God. Isa rin po pastor doon sa ewan ko, nabasa ko rin to dati pa. Regarding doon sa explanation ng Colossians chapter 1 verse 15-16 yun, yung binabanggit ito patungkol kay Christ as firstborn. Ay yung firstborn not necessarily sa Greek o sa Israel, pag sinabing firstborn, hindi ibig sabihin na panganay ka talaga. Si Jacob, hindi naman siya talaga ang panganay po eh. Kundi siya lamang yung tao na binigyan ng authority ng ama para maging tagapagmana. So yung authority pala po yung pagiging firstborn. Kasi marami po sa Bible talaga na hindi naman talaga sila panganay na anak sa flesh, pero sila po ay binigyan ng authority talaga ng ama. Na maging panganay. Yes po, na maging panganay. Oh, na maging pinakamataas sa lahat. Nasa kanyang authority. Okay, tingnan natin yung mali nilang paniniwala na ito daw mundong ito ang titirhan ng mga lumampas na sa bilang no? Kasi Opo. 144,000 lang daw yung pupunta sa langit. So therefore, maiiwan sila yung excess doon. Kaya nga pag sila po ay naglo-Lord Supper once a year. Once a year lang at hindi nagpa-participate lahat. Kung hindi yun lang malakas ang loob na naniniwalang siya kasama sa 144. So it's your conviction. Kung kasama ka, di na kasama ang loob mo. Para mahirap po yan, ganyan kasi Napakahirap. Oo. Kaya wala silang regular Lord Supper. Every, once a year. Once a year. Every death anniversary ni Christ. Ngayon, tingnan natin yung kanilang paniniwala na ang mundo ang titirhan ng mga tao. Itong mundong ito itong mundong ito. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 10. 2 Peter chapter 3. Verse 10. Pakibasa. Sabi po diyan, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ngayon. No. Paano sila Wala titira pala. dito? Itong mundong ito, pati nga ang langit na present heaven na yan, ay biglang mawawala. Mawawala talaga. Matutupok ang araw, buwan, kasama sila. Hindi ko naroon sila, di ba? Hindi ko naroon sila, hindi kasama sila. Alam ka daw, hindi sila makasama. Matutupok ang araw, buwan, mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay, kasama ang mga saksi narito. Na biglang mawawala. O talagang maglalaho sila, di ba?
Meron pong biro niyan, pastor eh. Sabi nung isang pastor doon sa amin eh, kasi ano siya eh, namimili rin siya ng lupa. Sabi nung isang pastor sa amin, ay nako, wag ka na magparami ng lupa. Gugunawin din ito ng Diyos. Tama nga naman. Pero mali pa rin. Mali pa rin. Kasi- Biro lang naman po yun. Nagninegosyo Oo. ka, ayaw kang pabili. Paano ka nalalago ang, ano ba? Ang buhay. Yung pinansyal. Kaya nga, ang totoo ay napakaraming mali. Oo, kasi hindi naman talaga accurate yung theological system ni Ni Pastor Russell. ni Charles Russell kasi nga galing lang naman sa Badista din. Kaya pala lalong lumayo. Oo, lumayo ng lumayo kasi malapit-lapit lang yung sa Badista eh. Ako po. May Trinity pa, lumayo na siya. Lumayo talaga. No? Oo, kasi kumbaga, yun ang natutunan niya eh. O di, paano gagawin natin? Di, paano may babalik sa tama? Oo po. So, Marami ka ng mali. O di, dadagdagan mo ang mali. walang tumama talaga kahit Oo, isa. kaya wala nang tumama. Yun. At tingnan natin yung 144,000. Sila ba yun? Tingnan natin. Ayan. Sa Revelation chapter 7 verse 4. Ayun, Mayroon mas- namang specific explanation kung sino sila eh. May Malinaw po. specific description eh. Bakit iniiba nila eh? Hindi Para- naman hintil yung mga yan eh. Hindi sila yon. Oo. Hindi yan Amerikano, hindi yan Pilipino. Tama po. Oh, sino sila? Pakibasa mo. Verse ano po? Verse, yun nga, verse 14. Verse 14. Verse 4. Chapter Verse 4. 7, verse 4. Kasi 14. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, 114,000. Buhat sa 12 lipi ng Israel. Yun, ang linaw eh. Mga Israelite po yan. Hindi pala po naman yan Pinoy. Hindi po yan, hindi Hudyo. Hindi po yan Amerikano. At saka may specific description Opo, kung saan galing iyon na tribo. Oh. tig 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Kay Huda, kay Ruben, kay Gad, kay Asher, kay Nephtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isaacar, Zebulon, Jose at Benjamin. Oh, kita mo. Hindi pala naman. Hindi naman pala Pilipino eh. Bakit nyo isasali ang sarili nyo? Oh, ay kahit nga yung Hudyo ngayon, hindi naman ng mga Hudyo ngayon yan. hindi Hindi na pa siya. darating yan. Oo. Kasi yan ay sa panahon ng dakilang kapigatian lalabas yan. Babalik talaga. No? Oo, magbabalik loob ang mga Hudyo. At yan yung makakatiis doon sa panahon ng Antikristo. Sila ang mga ngaral during the time of the Great Tribulation. Oo, hindi wag nyo pong angkinin. Ang linaw-linaw naman, di naman sinabi yan, 144,000 members ng Jehovah's Witness. Opo. Mula sa buong mundo, kundi sa lipi lang ng Israel. Tigla 12,000 sa bawat tribo. Kaya 144,000. Kaya 144,000. Marunong pa kayo sa Panginoon eh. Opo. Pinipilit yung isali, yung hindi naman kayo kasali. Hindi pwedeng volunteer dyan. Kasi meron na Volunteer mo ako. pinaglaanan. O kaya proxy. Basta. Pwede po ba ako proxy sa isa sa mga buhat sa lipi ni Aser? Hindi pwede yan. Baka sila yung 144,000 na proxy. Baka pamalit. Oo, kamalit na. Wala nga proxy. Kasi pag ang Diyos ang nagtakda, hindi mo na Opo, pwedeng baguhin. wala pong ganun. Diba? O tingnan natin kung ano ang mundong titirhan ng mga mananampalataya pagkatapos na ng paghuhukom. Tingnan natin sa Revelation chapter 21. May mundo pa rin pero hindi na ito. Hindi na. Kasi ang problema Binago ng na. saksi, ito daw yun. Oh, Hindi ito gugunawin, parang ito i-repair. i-repair lang. Pagagandihin. Opo, parang ano. Magpupundo lang yata sila para mag-i-engineer. Baka may contractor para mo. di mabaha. Oo. Parang si Kibuloy, yun ang ginagawa niya. Mount Tamayong na daw ang New Jerusalem. Kaya siya nang gumagawa ng kanyang sariling Jerusalem. At yun Hindi na na daw, ang Diyos. ayun daw magiging sentro ng pamahalaan ng buong mundo. Mount Kaso- Tamayong. Yun ang kanyang belief. Yung government of the whole world will rest and will be indwelling in in Mount Tamayong, on Mount Tamayong, sa bundok no. Opo. At siya yun, yung Jesus Christ in the Gentile setting. Jesus Christ ngayon na nakakulong po. 144,000, yung mga miyembro. Grabe ito. Inaangkin hindi naman sila eh. Ang linaw-linaw sa Bible, tingnan natin
kung ano yung heaven at earth na titirhan natin. Verse 20, Revelation. chapter 21, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. O yun o. Oh, nawala na talaga yung Nawala na dati. mga saksi kasi naroon sila sa dating lupa, di ba? Paano pa sila makasama? Nawala na. Tutunawin yun o di natunaw sila. Lilikaan Diyos ngayon ng bagong langit, bagong lupa, wala na yung mga saksi. Yun ang problema. Ayun ang problema malaki nila. Saan sila pupunta? Opo. Makapunta ba sila sa langit? Sa mundo nga, hindi sila makapunta Sa langit pa, di ba? Kawawa naman. Instead na ating kaawaan talaga natin. Kasi kawawa Paano pag saksi ka talaga, hindi ka maligtas. Saka salvation nila by work By work, hindi talaga po. Hindi Pwede. rin by religion. Kasi sabi nila, pwede namang maligtas daw kahit hindi saksi, basta mabait. Ah, Kaso sabi ni Andrew gusto kong bumait. Pero Hindi hindi ko magawa. magawa. Totoo talaga. Hindi mo magagawa bumait. pero pwede ko pong sabihin sa kanila pag nag-share sila sa akin, bakit mo pa ako kinukonvince? Mabait naman ako Hindi rin ako Yun ang maligtas. isa sa magandang pang dyan. Oo. Yun naman pala, hindi ko kailangan sumapi sa inyo. Oo. Basta mabait ako. Mas mabait pa nga ako yata sa inyo. Paramihan tayo. Hindi magparamihan tayo. Paramihan ang gawang mabait, Di lalo mabuti. kayong napunta ng impyerno dahil nagyabangan kayo. Ako, ganito ako. Opo. Nagpapaliban ako ng pagkain para lang makasamba. Yung ikakain ko, ibibigay ko na. Di ba? Wow, talagang matuwid. Tuwid talaga. Ikaw na sabihin mo, ako hindi lang isang beses nagpopulasyon sa isang linggo. Di ba? 5 beses. Ay, talo ako dyan. Lalo. Kasi talagang ang mga saksi ng Jehovah, gaya ng mga 70 Adventists, mababait. Opo. Napakababait. Mabait sila at saka very professional po sila. Very mag-approach. professional. Mga yan. At yun nga, napaka-zealous. Opo. Talagang magbabahay-bahay yan. Babahay-bahay. Talagang sila ay dedicated. Dedicated Kahit po hindi sila utusan ng pastor. Di ba? Talagang may dalang Bible May yan. dala. Pupunta sa mga bahay-bahay. At kapag kahit naglalaba ka, Gusto, Pag-usap lalapitan sa'yo. ka. Ano yan, Pastor? Ang alam ko ay mayroon silang sarili, personal po yung pera nila. oo, saka sila rin, makakakita ka ng mga saksi ni Jehovah. Nagbibenta sila ng mga babasahin yung watchtowers. Opo. Binibenta pala nila. Yung ang tawag nila Bantayan yata po. ang bantayan. Bantayan. Hindi, tama, ang bantayan. Sa Tagalog yun, watchtower. Watchtower po. Tapos, marami pa silang mga ibang polyeto na tungkol sa saksi. Yung may mga illustrated sila na mga Old Testament, ganyan. Tapos may mga Bible sila na yung kanilang Bible. Yung New World Translation. in WT. Opo. So, libre. Sila ang nagpupunto. Yung mga retired, yung mga kanilang mga pensyon, Opo. ibibili nila ng mga materials ng Jehovah. Tapos tatayo yan sa mga maraming tao, gaya limbawa 7-Eleven, sa harap. Kasi may interview na akong ganyan Nagtitinda sa harap ng 7-Eleven. Interview ko, Kuya, sino po yung nagpupundo ng inyo? Ay, ako po. Ito po'y aking alay sa Panginoon. Piruin mo. Siya mismo ang lumalabas upang magpahayag ng Grabing- kanilang mabuting balita. Mabuti. Mabuti. Grabing So, zeal nila po. Isa yun sa challenge ng mga Kristiyano. Mm. Tayo ay napaka-lax. Opo. Dahil tayo na may naligtas sa Bible, Naligtas tayo na. na may walang requirement sa atin ng Diyos. So, ang nangyayari naman sa atin, natin, wala Relax na tayong lang. effort, relax tayo. Sa Easy na lang. Hindi na sa ating nagbuba. pamumuhay bilang Kristiyano. At yun ang mahalagang bagay na isang matututunan natin, yung kanilang pagiging masigasig, pagiging tapat sa kanilang pananampalataya. Hindi mo mapapasapi sa iyan sa ibang mga Kristiyano. Hindi talaga. Grupo. Matibay ang doktrina niya. Isolate, kaya nga di ba, ayaw nilang bumoto, ayaw nilang kumain ng mga bawal, ayaw nila na magpasali ng dugo, Opo. blood transfusion, Transfusion. kahit mamamatay na, maninindigan sila. Hindi pwede, kasi ang dugo'y marumi. Opo. Hindi, bawal sa amin yan. Bawal nga sila na yung, kaya may mga kabataan na elementary, high school, college, yung mga saksi ni Jehovah, nag-i-excuse yan pagka yung panatang makabayan. Hindi yan tataas ang kamay. Ay, lang. Idolatry. Tapos hindi rin yan maggaganon, nagagalang sa watawat ng Pilipinas. Sa kanila yan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero napaka-tatag nila.
Samantalang tayo, hindi natin maipaglaban yung ating Wala na paniniwala. pala talaga. Sabi, born again ka ba? Dati. Dati. Ngayon, hindi na eh. Hindi na kasi, kausap mo na di ba? Naborn na lang. Kaya born again. Born again. Dati, sabi nga niya, no, walang dating born again. Talagang hindi siya born again, dati eh. Hindi nababago ang pagiging silang na muli. Pagsilang na. Hindi pwedeng magsilang ka uli, pangalawang silang na muli, pangatlong silang na muli. Nagsilang na muli. Hindi na. Born again. Di ba? Opo. Hindi pwede yun. Hindi. Isa lang, kaya born. Hindi pwedeng marami. So, yun. Yun yung mga ano. Tapos dumating na si Jesus noong 1914. Prior to 1914, marami pang ilang pang mga hula eh. Mga dalawa pang dates ang Opo. binanggit nila. Kaya yung final date, di umano, ay 1914, pero lahat nabigo. Nabigo Nakailang na. beses na sila. Parang si Ellen G. White din pala. O kasi galing nga doon. Nangula rin, nabigo rin. Lahat. Anak nga eh. Walang tumama. So, God is not everywhere. At ang mga kaluluwa, ang sabi nila, maa-annihilate. Opo. Pero tutulog muna. Kita mo, may hawig sa badista. Pag ang isang tao ay namatay, kahit ikaw man ay Jehovah's Witness, ang iyong kaluluwa ay nasa libingan din. Oh, nakakapit ata yun dun sa buto. Buto na di ba? Kasi, naroon din kasama. Nakapulupot muna. Yun, lubid. Sawa. Sawa. Naging Biro. sawa yung kaluluwa. Biro lang po yun. Ipapatawa lang po si Derek. Opo. Hindi niya mapigilan yung tawa eh. So, na maghihintay. So, pagdating ng Panginoon, sabi nila is, magigising. Oo. Sa tunog ng, kasi ba, ang lakas ba naman ng tunog? Hindi ka nagising. Trumpet. Kasi buong mundo. Opo. Tapos, paharap. At pagka hindi ka gumawa ng mabuti, kumbaga hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos, matutunaw na lang ang kaluluwa. Oh. Yun yung pagkakaiba nila sa badista. Sa Ang sa badista ay may kaparusahan pa rin. Mhm. Kumbaga, dadalhin pa rin sa impyerno. Tutulog lang, pero pag nagising, sa oras ng pagbabalik ni Jesus, sa araw ng paghuhukom, ay pupunta pa rin sa langit yung mabuti. At pupunta sa impyerno yung masama. Dito naman sa saksi ni Jehovah, pag masama ka, matutunaw ka lang. Walang impyerno sa kanila. There's no hell. Sabi ng Jehovah's Witness, God is too good and too holy to send His creature to everlasting punishment. Opo. We cannot accept that God is so merciful. God is so gracious. Why He would send somebody that He loves and that He has created in burning furnace for eternity. So, Ganun. hindi nila matanggap. Ang problema, may justice nga eh. Opo. Hindi nila matanggap yung justice ng Diyos. Kaya nga si Jesus ay wala namang kamatayan, hindi siya tao, siya Diyos. Bakit kailangang magkatawang tao at magpakahirap at mapako sa krus at mamatay? Tama. Kung wala naman palang ka-impyerno. Ay di ang kamatayan ni Jesus ay worthless. Opo. Para kasing sobrang paghihirap na wala naman palang paghihirapan. Di ba? Na- Worthless. Why He would suffer that much na talagang up to the point that lahat ng kanyang katawan ay may sugat. Mhm. Tapos ang puso niya ay tinusok pa, nakakaabot sa kanyang puso yung sibat. Mhm. Di ba? Tapos pinutungan ng tinik na korona at nilatigo, hinagupit. Pagkatapos yung pala, wala naman palang impyerno. Di ba? There's no need for a savior. Why? Because okay lang naman pala eh. Magpakabuti lang tayo. Buti lang. Wala naman palang tutubusin siya kahirapan at wala naman palang maghihirap ng walang hanggan. Eh, ba't kailangan maghihirap ng Diyos? Tutunawin lang. Yung common sense, di ba? Yung common sense nawawala doon. Mhm. Di tunawin na lang at di na kailangan maghirap si Jesus at magpakabuti na lang. Mhm. Wala naman palang susolusyonan eh. Kasi lahat naman Tama. pala pwedeng masave ang kanyang sarili. Pwede naman siya magpakabuti. So, there's no sense. Opo. The death of Christ has no true value. And it's just a byword. Parang ito'y salita lang. Parang sinasabi-sabi na si Jesus ay tagapagligtas, pero hindi rin eh. Kasi wala siyang nailigtas eh. No. You are still the savior of your own soul. Because the measure of God's blessing in heaven is
according to your good deeds. Opo. Not according to your bad deeds. Because nobody will be punished. So, puro blessing lang. Ang katapat, blessing, blessing sa heaven, blessing. Para sa mabuti. At yung masama, wala lang blessing. Pero hindi rin siya ipaparusahan. And so, it is an affront to the holiness of God. Because He is holy, why He would allow somebody to be annihilated without suffering punishment? Kaya nga sabi natin, God is eternal. So His righteousness is eternal and His justice is eternal. So an eternal God cannot be satisfied with a temporal punishment. Because He is eternal. How can Opo, He tama. be satisfied? His justice requires an eternal justice. Because He is eternal. Di wala. Hindi masisiyahan ang Diyos. Opo. Kaya nga ang naparusahan ay ang isang eternal na Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Opo. Biruin mo. Siya'y walang hanggan, nagkaroon ng hanggan. Pansamantala, upang mabayaran ang walang hanggang utang ng tao sa Diyos. Opo. Pero Pastor, nagwa-wonder lang ako sa kanila pong faith, no? How do they reconcile yung belief nila na si Jesus Christ ay tao lamang, created being lamang siya, and then at the same time, paano po nila nilalagay sa kanilang doktrina ano yung sense, ano yung essence ng death ni Christ, ng kanyang mga sacrifices sa kanila pong pananampalataya. Anong purpose? Ba't namatay si Christ para sa kanila? Kasi wala namang saysay. Missing. Mahirap talaga po. Missing purpose. Oh. Parang ito lang ay palamuti sa doktrina Ayun. na kailangan lang pala naman nating magpakabuti, bakit kailangan may mamatay? Kaya nga may namatay, dahil walang mabuti, wala kahit isa. Yun ang sabi sa Roma 3:10, no? Walang mabuti, wala kahit isa. And therefore, no one will be saved. If yung salvation will depend on your own righteousness or goodness. Kaya nga, ang sabi doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Opo. But the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord. So, ang pag-ibig ng Diyos, ang katarungan ng Diyos ay nasa kay Jesucristo. Na kamatayan ang parusa, kaya namatay si Kristo. Yun yung justice. At na-appropriate yung justice because si Jesus ay sapat na pambayad dahil siya ay walang dungis. Amen. Isang walang dungis para sa lahat ng makasalanan at marungis. Isang walang hanggan para sa mga may hangganan. At isang Diyos para sa mga nilalang lamang. Kaya nga sapat ang kamatayan ni Jesus sa lahat kasi siya ay Diyos eh. Di ba may nagtanong nga kay Paul Washer daw when he was preaching, I think in a university, may nagtanong sa kanya, bakit daw yung kamatayan ni Jesus? Why would the death of one man would be enough for the salvation of all the world, of all those who believe in the world? Sabi ni Paul Washer, kasi ipagpalagay natin na may timbangan. Tapos ilagay natin sa kabilang bahagi ng timbangan, sa kaliwang bahagi ng timbangan, ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Lahat ng mga planeta, buwan, bituin, lahat ng kayamanan, sa sangkalapaan, sa kalangitan, anghel. Tapos ilagay mo sa kanang bahagi ng timbangan si Jesus. Sino ang matimbang? Siyempre si Jesus. Dahil siya lang naman ang lumikha sa lahat ng ito. Yun. Si Jesus ay walang kapantay. Kaya yung isang kamatayan ni Jesus, yung isa lang kamatayan niya, Sapat na. ay sapat na para pantubos sa lahat. Outweight ni Jesus Christ. Na-outweigh ng halaga ni Jesus, ng value ni Jesus, ang value ng lahat. Kaya kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kaya kanyang patawarin. Kahit gaano kalaki ang iyong karumihan, kaya kanyang linisin. Dahil siya nga yung Redeemer, siya yung naghuhugas ng kasalanan ng tao. Yung banal niyang dugo ang naging pambayad. Yung buhay niya at kamatayan
yun ang siyang kapalit para sa iyong pagpunta sa impyerno. Para hindi ka na pumunta. Bayad ng utang mo sa Diyos. Somebody has paid for your penalty. Mhm. And Kaya, that is the God-man, the Lord Jesus. Jesus Christ. That's why He is 100% man because He will save you as a human being. And He Opo. is 100% God so that He can mediate before you, before the God the Father. He can represent you before God. So the one who should represent us should be God also because God will not accept the representation of a man because all men have sinned. That's why the Lord Jesus Christ is our mediator. He mediates between God and us. So Hindi po. therefore, He is the one who represented us before God. And God must accept the representation of Jesus because He is also God. So it is very, very clear po, Pastor, na wala nang ibang mediator. Mediatrix, o ano ba mang Mary, Wala o nang mga iba. Si saint. Mary po ay hindi pwedeng Opo, umagitan. opo. Sinful din po si Mary. Kaya ang tawag din niya sa at Diyos ay ang aking Diyos na tagapagligtas. Mhm. So nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Tagapagligtas. Yun ang kanyang panalangin. Because she is not a savior. She is not a mediatrix or somebody who mediates between God and man. So, sinful din po siya. He is also, he was also saved by Christ's blood through His sacrifice. Walang karapatan si Mary, wala siyang kahit anong kakayahan na iligtas ang sarili. Even si Joseph. And all people in the whole world. Those who have died and who will live and die, nobody is righteous. Tama. Nobody will be saved by his own goodness because all have sinned and fall short before the glory of God. Yan. And that's why salvation is by grace. It is not by work. Gaya ng Jehovah's Witness. Ang kaligtasan nila, magpakabuti ka. Huwag kang sasamba, huwag kang gagalang sa watawat, iiwas ka sa idolatry. Huwag kang boboto. Pag bumoto ka, makakahalo ka sa sistemang marumi ng sanlibutan. So, pagsunod pa rin talaga po sa mga religious, ano nila yung practices. Oo, huwag kang ang isa sa kanilang pinakamasaklap na pagbabawal ay yung talagang kahit mamamatay, huwag mo nang iligtas yan kahit mabubuhay pa pagka nagkaroon ng blood transfusion. Huwag na. Opo, halimbawa, Pabayan na natin sa Diyos samantalang buhay ang nakataya. hindi For rin, the sake of their religion and their obedience to their belief na mali, itataya nila ang buhay ng kanilang kamag-anak kahit ina o ama. hindi rin po, Pastor, pwedeng mag-join sa military. Hindi Oo. pwede maging pulis, Opo. hindi pwede maging politiko. Kaya walang saksi ni Jehovah ang politiko. Wala ring birthday. Kasi ahalo ka. O di ba, walang magbe-birthday pag walang handa. Hindi. Wala talagang nagbe-birthday sa Jehovah's Witness. Pero, Pastor, yung classmate ni Mrs. nung nagka-college pa siya, nagbo-birthday, patago. Nag-celebrate. Patago lang. Para ding Iglesia ni Cristo, kumakain din ng dinuguan, patago din. Patago rin. O kasi kalaro-laro ko nun yung anak ng ministro basketball yung bola tumalsik, pumasok sa loob ng bahay. Kumakain ng tanghalian. Puro may mga dugo. Dinugan pa lang ulam. Dinuguan ng ulam. Kaya gulat ako. Tapos nasa talagang dinuguan ang kanilang, nasa kapag. Napahiya yung ministro. Patago lang Patago lang. Kasi sila, ang kanilang kabanalan ay lagi lang paimbabaw. Wala naman taong banal talaga na hiwalay sa Diyos. Lahat ng tao, without the Holy Spirit, they will just show off their holiness. Ayun. So, tanda natin Pakitang tao lang. Pero pag nasa, na sila, kwarto nila, nasa bahay nila, sa loob ng kanilang tahanan, lumalabas ang tunay na pagkatao. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili kung walang banal na espiritu, kapatid. Opo. Sabi nga ni Bill O'Hero, Belahero. ang kulungan, ang babae, ang simbahan, hindi siya nabago. Pero nung siya'y makulong at si Jesus ay makilala niya, nabago siya. Kasi only God can change. Only when you have found your purpose in life and you have realized that you are not worthy, but in spite of that,
God is so gracious and merciful that He offers you salvation Yun. through His Son, and that He could forgive you, and that He could accept you without, as if you have not sinned at all, without blemish, if you will believe in His Son. And so that's the only time that you will be changed. Opo. And you can only understand that truth of salvation by the power of the Spirit of God. Maaring may nanonood dito, if you understand that, so maaring ang banal na espiritu ay Kumikilos. nangungusap sa iyo at Opo. ikaw mismo ay gusto niyang iligtas. Opo. At bigyan ngayon ng buhay na Walang hanggan. katiyakan ng buhay na walang hanggan. Mm. So, yun po ang katotohanan. Oh, sabi- May mga tanong? Si shoutout po kay Brother, Pastor po ba to? Baka Sino? Si David Stanfirm. Yeah. Sabi po niya, praise God, malinaw. Pinasimple ang approach at tapat sa salita ng Diyos ang mga discussion sa page na ito. Soli Deo Gloria, Pastor Corpus, kay Pastor Amil and partner. Amen. Amen po. Pastor David. Pastor yan. Pastor David. Shoutout po sa iyo. Shout out po sa lahat ng nanonood. Opo. Baka po mayroon pa po kayong tanong bago kami mag-proceed. Mayroon nga bang tanong? Wala ba, Brother RJ? Sige. How can we know? Sabi po ni Leonard Blanco. How can we know po na nasa atin na ang Spirit? Holy First Spirit. of all po, one of the evidences that one of the proofs na you have the Holy Spirit is you have experienced one time in your life, you have experienced that you have understood the gospel. Ayun. Kasi you cannot understand the gospel of Christ, salvation by grace through faith, without the Holy Spirit. So, kung isang araw sa buhay mo ay naunawaan mo na ikay makasalanan at ikaw talaga ay nagsisi ng tapat, hindi lang basta ikaw ay na-touch ng mga music or ikaw ay naapektuhan ng mga preacher sa iyong paligid o sa unahan na dahil sa kanyang galing magsalita, napaiyak ka. Kung hindi yung sinasabi natin naging malinaw sa iyo na ikaw ay walang magagawa para iligtas ang iyong sarili. At pagkatapos tinanggap mo ng buong puso mo, naging malinaw sa iyo na kailangan mo talagang magsisi at magpasakop sa Diyos at manampalataya sa Panginoon Kristo. I do believe that during that time, even without a preacher, even without somebody who leads you sa Bible study, pwedeng ang banal na espiritu kumilos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia o sa pamamagitan ng pakikinig sa mga gaya nito, panonood. No? Opo. Kahit na minsan yung nagtuturo nga hindi ligtas, naliligtas dahil naituturo ang salita ng Diyos. So kung naituro sa iyo, na narinig mo o napanood mo ang Ebanghelyo na talakay sa isang pangangaral at yun ay nangyari sa iyo, naintindihan mo. I do believe that the Holy Spirit is the one who worked mightily in your heart. And that moment, I do believe that He indwells you. Kasi kasabay noong pangunawa kasi yung indwelling. Because you cannot understand the gospel without the indwelling presence of the Spirit. Kasi unless a man is indwelt by the Spirit of God, he cannot understand spiritual things. Kaya kasabay noon yung regeneration Nilalagyan lang kasi sa Ordo Salutis kasi, nilalagyan nila ng time element. Logical na yan. Yung repentance at saka regeneration. Yun po yung halos walang time element kasi nangyayari yan simultaneously halos Nauna muna yung regeneration. Pagkatapos, syempre, split second, dahil na-regenerate ka na, naunawaan mong kalagayan mo sa harapan ng Diyos, nagsisisi ka. Opo. Kaya yung pagsisisi na tunay, yung pagsisising tunay na nagbubunga sa changed life ng tao. Nagbubunga yan sa pagiging bagong nilalang. Kasi kung ikaw ay tunay na nakauna sa katotohanan, nasa inang banal na espiritu, babaguhin ka ng banal na espiritu, He will give you conviction. Every time you sin, after you have been regenerated, every time you sin, you are convicted by the Holy Spirit, and the Holy Spirit is showing you that what you have done is affront to God. And you need to ask for forgiveness. You need to repent. So every time that you sin, the Holy Spirit will convict you. Just like He is bumping on you, and He is
using the Word of God so that you can understand, mali itong ginawa ko ngayon. Nakapagsalita akong mali. Nakamura ako, masama ito. So, hindi ibig sabihin ay nagiging perfecto ka eh. Pagka ikaw ay naging Kristiyano na ikaw ay inalihan ng masama. Ay, inalihan. Ikaw ay inindwelt ng Holy Spirit. So, hindi ibig sabihin, pag na-indwell ka ng Holy Spirit, wala ka ng kasalanan kahit isa. Hindi. You are growing in your knowledge and in your relationship with God, with the Lord. And every time you sin, you know that that is sin. And you need to repent from that sin. And you need to change. Mayroon talagang conviction po. Ano po? Ayun yun. Yun yung mga ebidensya talaga Opo. na ikaw ay pinanahanan ng Holy Spirit. Pero kung evil spirit ang nanahan sa'yo, magiging masama ka lalo. Pero, Magpapanggap ka lang na born again ka. Sasamantalahin mo pa ang born again. opo. Magbo-born again ka dahil, nandito yung mga taong pwede kong maging passes para Opo. ako magkapuhunan. Di ba? Mangungutang ako dito. So pag ganun ang iyong dahilan, kaya ka naroon, evil spirit yun. Hindi Holy Spirit yun. Oh. And then, you will start to serve God in your own capacity. Mhm. Na kusa kang maglilingkod sa Panginoon kahit di ka utusan ng pastor. Oh. Kusa ka ng mananabik sa salita ng Diyos. Kusa ka na bigla kang Opo. nakita mo ang Biblia, magbubuklat ka, at dati ayaw mo. Ngayon, gustong-gusto mo na pag nabasa mo, babasahin mo uli. Dahil naunawaan mo na kasi. And then you start to join the fellowship of the local church. Yes. So naghahanap ka ng kapwa mo Kristiyano. So I remember when I was a new Christian, lagi ako nagtatanong, Christian ka ba? Christian ka ba? Kasi gusto kong mag-sharing tayo. Uhaw na uhaw ka sa fellowship. Uhaw na uhaw ka sa katotohanan. Gusto mo na yung karanasan mo ay maibahagi mo rin Opo. sa iba. Those are just, maliliit lang yan na ebidensya eh. Pero may mas malaki pa. At yun yung pagkakaroon talaga ng patuloy na lumalagong relasyon sa Diyos araw-araw, patuloy na commitment na magamit ng Panginoon sa mas malalaking gawain. Kumbaga, malayo na yung vision mo na ang iyong buhay ay hindi lang talaga inihahanda mo for a certain time na ito, maging ganito ako. But every bit or every minute of your life, yung lahat ng iyong ginagawa, ang iyo ng purpose is to glorify God. To Yun na yung glorify. mas malalim na yun. Opo. Na lahat na ng iyong kilos, galaw, salita, gawa, ay gusto mong, ang resulta noon ay para sa kalwalhatian na ng Diyos. So, Pastor, dyan sa mga nabanggit po yan na yan, gusto ko lang pong bigyan linaw na hindi po kasama dito yung napupuspos ka ng banal na espiritu. I mean yung nag-speaking in tongues rather o yung nagsasalita ng mga unintelligible tongues, yung bagang gibberish na hindi naintindihan. Sa mga charismatic nating kababayan, mga charismatic Pentecostal, ang tanda kasi ng Holy Spirit ay yung mga external manifestations like speaking in tongues, unintelligible naman, hindi naman naintindihan. Tapos yung minsan yung pagtaas ng kamay, pagsigaw ng hallelujah, puspos yan, yung nangingilabot. Opo. Akala nila pag nangilabot sila during the worship service, nakarinig kasi ng mga makabagbag damdaming liriko, no? Na nakarelate siya, no? Na may problema siya, tapos ang pag-asa, ikaw ang pag-asa ko, so naiiyak siya. So akala niya is Holy Spirit yon. Even our worship is not, even our songs they are not worship per se. They are Yes po. expressions of worship. Expression. Part lang talaga siya. Expression lang siya ng pagsamba. Kaya pwedeng nag-i-express ka, pero hindi ka sumasamba. Yes. So, Maybe you are expressing something from your experience or from your heart through a song, but in reality, you are not worshiping God, but you are worshiping yourself. When your focus, when you worship is yourself, parang you are claiming the promises of God through a song, then it's not worship. it's not worship. Because worship per se is glorifying God, not your own wish and wishes, whims and wishes. It is not focused on yourself. Yun ang worship eh. Pero karamihan ng worship ngayon, kaya nga nangangalis ang balahibo, kasi ang Ganun focus sarili. Opo, nakafocus sa sarili. Ito, sarap damdamin ito. Presensya ni Lord. Sarap namdamin. Pero alam mo,
Maraming mga Kristiyano ang hindi alam, when you worship God at marami talaga kang mararamdamang iba-ibang emosyon, Opo. our brain produces different or various brain natural chemicals, hormones. Nagre-release ang brain ng mga natural hormones, chemicals, natural mga elements na nagbibigay sa atin ng karanasan na parang tayo nahahay, parang tayo lumalakas, Opo. parang tayo ay napapraning, no? Parang wala na tayo naiisip. Wala na na iba, sarili. nawawala sa sarili kasi, halimbawa, endorphins. Endorphins is like shabu ang effect. At ang endorphin ay nati-trigger pagka yung gusto mong makatakas sa mga problema, pag nasasaktan ka, pag mayroong kang depression, tapos gusto mong mawala yon, matakpan yon. Yung endorphins, ang role niya, pag ikaw ay nakahanap ng avenue para ka makalimot, gaya ng song, ikaw ay babalutan noon ng Oh. yung utak mo pupunuin ng feelings of joy. At yung heart mo magpapalpitate na parang shabu siya. So endorphin is a shabu like it is a substance na shabu like ang effect. Tapos yung adrenaline naman, 'di ba? Ang adrenaline natin ay yung adrenaline naman na inire-release din ng adrenaline gland. Yun yung nagbibigay naman ng lakas. At ang nagtitrigger lakas. naman doon, takot. Yung biglang na-excite ka, biglang natakot ka, pero usually fear. Fear. Di ba pag natakot ka, yung may sunog, Opo. yung adrenaline mo magpapump Parang ng sobrang adrenaline emergency. o emergency. Tapos bibigyan ka niya ng extraordinaryong lakas. Oo. Bubuhat mo yung 2 refrigerator, kaliwang kanan. Para Superman. Oo, tapos tumatakbo ka sa hagdan, pababa. Paakyat, pababa, kaya mo. Pero nung mawala na yung sunog, Hindi na kaya. kahit yung isa lang, di mo na kayang kargahin. Papatulong ka na ngayon. Kasi wala ng adrenaline. It boosts performance. Yung shabu, it boosts our, yung emotion, yung ating heart to cover and to remove all yung feeling of anxiety, stress. At yun ang nangyayari sa worship. Biro mo naman, pag hindi matitrigger ang ating mga glands, biro mo, makakakita ka ng pag. Tapos makakarinig ka ng lumalagublog na drums. Opo. Pag di ka naman talaga ng puso mo. Tapos sumisigaw pa yan. Tapos sisigaw ng hallelujah! Ayun mula sa madilim, biglang liliwanag. Sumagugulat ka. Oh, talaga no. So yung endorphin mo Grabe talaga, ito talaga, na no? yung panahon para lahat ng iyong stress mawala. Kaya alam mo, may addiction nangyayari. Di ba ang shabu po yung chemical na shabu? Nakaka-addict. Kaya maraming naa-addict sa music. Hahanapin Pagka natin. worship service na. Kailangan. Akala nila sa Diyos yung feelings ng na-addict ka. Nang hinahanap mo na yung feelings na masarap, hindi na ang Diyos eh. Kaya po, Pastor, mga nagsasabi, ay, nakaka-bless talaga. Blessed na bless ako. Yeah. Yung sa The kanta. term Oo. blessed. Yung term na blessed, I am blessed. Minsan, hindi lang minsan, kadalasan. Ang ibig sabihin ng blessed, yung na-emote. Na-emote lang siya. Na-emote siya, nasarapan sa feelings Oh, niya. yun. Naalala niya kasi yung boyfriend niya. Biro mo ba naman, I love you, Lord. Pero in-imagine niya yung boyfriend niya. Opo. Na-imagine niya yung... I lift my voice. Kabi na, di ba yung mga kanta ng mga Hillsong? May Akala mga, mo na, ano, I will fly with you. yayak. Your spirit leading by the power of your love. Nakakapangansag bilay. I-imagine mo ba naman lumilipad ka? Opo. Hold me close. Bigla mo, hinahawakan ka ng Diyos. Ang Diyos nga hindi naman pwedeng humawak dahil sa Espiritu. Salungat na sa doktrina. Niro-romanticize po nila yung Romanticizing worship. yung worship. Worship siya, pero ginagawa siyang concert na may romantic effect. Oh, kaya nakaka-relate talaga yung flesh. O, Yung emotion. yung iba nga, kumikimbot-kimbot pa nga na parang nasa sayawan Baywang ko Oo, di ba? Di, minsan dumalo kami ng worship service. Tapos, nasa likod kami nung isang Kristiyano, yata, hindi ko alam, Kristiyano yun, nag-worship. Yung puwet niya talaga, gumagano, no? Kumikimbot Lalaki. Tawa kami ng tawa. Talagang kumikimbot siya. Hindi, yung fleshly na kimbot, hindi yung kimbot na, ano. Opo.
talagang makamundong kembot. Kaya kadalasan ay inaakala ng mga Kristiyano, pagka naranasan nila iyon, blessed sila. Bless na bless na. Hindi, na-emote ka lang kasi. Opo. Kasi ang tunay na blessing, hindi pakiramdam. Hindi. Kundi kagalakan sa Oo. kabila ng pakiramdam. Hmm. Sa kabila ng nararamdaman mo na mahirap ang buhay, sa kabila ng nararamdaman mo, wala ka talagang pera, Opo. wala ka talagang maramdamang kaalwanan sa iyong kalusugan, talagang ikay may hindi naramdam, pero may joy. Yun ang blessing. Yun. Ang blessing, yung joy that comes from the Lord in spite and despite of everything that's happening to you. Tama po. In spite of lack, in spite of sicknesses, you have that joy. Yun ang blessing because you know that you are in line. You are living in line with the Word of God. And you are sure of your relationship with the Lord. Hindi yung ang relasyon ay parang boyfriend lang. Na emosyon lang. Pag nawala ng emosyon, wala na. Wala na rin. Wala na si Lord. Balik uli sa kamunduhan, di ba? Tama. Kaya yung mga camp-camp na ganyan, na puro emosyon, paglipas na isang linggo, wala na uli. Mag-camp uli tayo kasi may fire sa camp. Opo. Yung fire, yun yung emosyon na nalilikha ng mga inihandang mga kanta na makabagbag damdamin, nakakaipukaw ng emosyon na para tungkol sa pag-ibig, tungkol sa yung soothing to the ears, tapos mayroong drum set na talagang nakakapagpa-dagdag noong emosyon na kumakalabog. Siyempre, magagaling pa ang mga musicians, maganda ang singer. Maganda ang boses din. Maganda pa ang boses, nakakarasan na ng mga lalaki. Bakit tumataas ang kamay, pero ang focus nila, yung singer, ang ganda. Tsaka umatin ng Lord, camp. sana. Umatin din po ng camp kasi baka nandun Kasi yung crush. naranasan mo rin yun eh. Naranasan ko rin po yung pastor. Kaya pag mali ang iyong Pero mayroong- motibo, hindi ka nagwo-worship. Opo. You are worshiping your own flesh. Your own flesh. Mayroon din akong experience yan po, pastor, na as pastor, mayroong isang kabataan doon sa amin na sabi nung nanay, pastor, itong si anak ko, ay pwedeng padalohin nyo sa camp kasi ito'y hindi masaway sa pag-email. Email lang email eh. Ayun, Kasi di na- Opo, pang solusyon. Pang-solusyon. Ay di sinama namin sa camp. So, after ng 5 days, yung camp na yun natapos, uwian na. So, binalita sa akin nung ina, Pastor, salamat po. Talagang yung anak ko nagbubuklat ng Biblia pagkagising sa umaga, hindi na nagsisilpon. Makalipas po ang isang linggo, bumalik na naman sa dati. ML na naman malala. Kasi na-emote lang. Opo, na-hype lang din emote type. Diba? So, Kaya maging mapagsuri tayo. Akala natin blessed na blessed. Pero hindi talaga. Emosyon lang yon. emotion lang. Kasi ang tunay na blessed, sumusunod sa Diyos. Tama po. Kasi blessed siya. May joy siya ng Panginoon. At ipinapamuhay niya yung joy na yon sa lahat ng kanyang aspeto ng buhay kahit na siya ay naghihirap. Mayroon pa ring blessing. Blessing yon. Yun ang Blessing pa rin po. Hindi yung blessing material. Opo. Kundi yung ikaw ay may tiyak na mayroong kang katiyakan sa iyong relasyon sa Diyos. Ano man ang mangyari. Yun ang blessing na tunay. So, yun ang palatandaan mo, Pastor, na talagang mayroong Holy Spirit na yung tao. Nababago po. Opo. May tanong pa rin po, Pares. Sige. Follow-up question yan Leonard Blanco. Anong tanong? Mayroon din pong tanong yung may isa pa sabi dito. Hindi, yun muna bro. Yan. Kay Leonard. Yan. Ano pong meaning ni Paul about sa fruit ng Spirit sa Galatians chapter 5? Ayan po, yung pagsunod. Pagka ikaw kasi ay... Bunga ng banal. Kasi ang kapuspusan ng Espiritu sa charismatic ay yung parang napupuno ka dahil kulang. Yung parang kulang ka na, kaya kailangang punuan. Opo. Para ka umapaw. Ang fruit of the Spirit naman is puno ka na. Diba? Hindi mo lang sinusunod. Ang fruit of the Spirit ay bunga ng obedience sa Espiritu. Halimbawa, sinampal ka. Ano ang fruit of the flesh? Magalit ka. Pero kung kaya mo, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, kaya mong ibigin siya kahit sinampal ka, kaya sabi na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya mo siyang ibigin kahit na gusto na ng laman mo, awayan Kasi ang naghahari na sa'yo ay banal na Espiritu. Siya na ang sinusunod mo. Yun yung ikaw ay kontrolado ng Holy Spirit.
Ang kapuspusan sa tunay na kahulugan ay controlled by the Control, Spirit. controlled by the Spirit po. Sa iba naman, yung kapuspusan ay emote by the Spirit. By the Spirit. Di ba? Na-emote Opo. siya, ang Espiritu. Mhm. Naramdaman niya yung masarap na pakiramdam. Nangalisag balahibo niya. Pero pagka siya ay minura, mumurahin din niya. O hindi ka filled ng Spirit. Hindi ka control. Feelings sila, feelings. Feelings na. Hindi filled, kundi feel. Feel ang Holy Spirit. Diba? Feel the Holy Spirit. You Opo. feel the Holy Spirit, that's feelings of the Feeling. Spirit. Iba yung filled by the Spirit, controlled by the Spirit. Kaya di ba, ano ang bunga ng Espiritu? Kapayapaan, katyagaan, Opo. pagpapahinuhod, di ba? Pagpipigil sa sarili. Gusto mo nang murahin hindi kalooban ng Diyos yan. Anong sabi ng Magpipigil. Panginoon? Huwag kang magbuka ng masama, huwag kang magsalita ng masama sa kapwa, huwag kang magsabi ng ulol ka, mapa-impyerno. Dahil nga ang Holy Spirit na sinusunod mo na nasa iyo, hindi mo na, may bunga ka. Nagbubunga siya sa iyong buhay. Nakontrol ka niya eh. Kaya ang bunga ay kapayapaan, katyagaan, pagpapahinuhod, pag-ibig, kahinahunan. Opo. Yun ang ibig sabihin sa Galatians. Yun. So, Yun ang totoong ikaw ay puspos. Kasi pag puspos ka, kontrolado ka. Gaya ng alak. Pag puspos ka ng alak, kontrolado ka ng alak, sumisiring ka. lasing eh. Kasi puspos ka ng alak, puno ka na eh. Puspos Ng lang. espiritu ng alak, di ba? Kaya pala po yung matatapang ng alak, ang tawag doon spirit eh. May spirit sila. Yes, kasi yung Whiskey. espiritu ng alak na yon, yung nagpapawalang sa katinuan. Sa Yun ang kumukontrol na dati ay mahiyaan, biglang tatapang. Mag-English kahit di marunong. Aba, noong makainom na, how are you, Brad? How are Do you? you say, I want to thank you? Ganun na. So, paulit-ulit. Nakakatawa na. Oh. Pero dati, napakamahiyain. Di ba? Yun yung kasi, Lakas ng loob. kasi kontrolado na siya ng espiritu ng alak. Oo. Yung namang espiritu ng Diyos, kabanalan ang Yun. ginagawa. So, kabanalan po ang bunga. Yun namang kontrolado ng espiritu ng masama ay kasiwailan. Opo. Ang masamang espiritu. Pita ng laman. Pita ng Diba? laman. Yun ang bunga ng laman. Tama po. Kahalayan. Diba? Ayan. So, Awayan. Pagkakapaninibugo. Pagkakampi-kampi. Opo. Pagkagalit. Tama po. Sana ay nasagot yung katanungan yung kanina pa Okay, meron pa po bang tanong? Leonard Blanco. Meron pa rin po. Sabi ni Joy Valle. Juji Valle. Good evening po. Ask lang ano ang mga paniniwala ng Jehovah's Witnesses yan tungkol kay Jesus. Thank you. Opo, Kanina si pa. Jesus nga po ay nilalang ng Diyos. Bagamat siya banal, walang kasalanan, pero hindi siya Diyos. Siya ay nilalang lang ng Diyos na panganay. Opo. Siya ang Great. pinakaunang nilikha. Greatest creation ng Diyos. Opo, siya ang pinakadakila na nilikha ng Diyos. Pero hindi po yun totoo. Si Jesus po ay Diyos. Opo. Kapantay ng Ama sa esensya. Yes po. Etymology. No? Etymological at saka yung epistemology. Opo. Yung origin. Siya ay Yung origin. kasama ng Diyos. Kasama na ng Diyos. Chapter At 1. siya po ay Diyos. Opo. Chapter 1 ng John Opo. 1, verse 1. And 2 at verse 3 at 14. Hindi, okay, Okay, lang. nabasa na po natin. Meron Okay, pang isang tanong? may isa pa pong tanong, Pastor. Itong kay Jao ba to? Ayun, sa taas, bro. Bani Payupay. Ayan. Mm. Good evening po. Watching from Tacloban City. Wow. Tanong ko lang po kung may experience na kayo na mag-share ng gospel sa GW, sa Jehovah's Witnesses. Salamat po. Ako personally, yung alam kong Jehovah's Witness siya, hindi ko alam na makapag-share ako. Pero maaari. Kasi maraming Jehovah's Witness na kapitbahay kami. Oo. Hindi lang naman ang sharing, yung actual na pag-Bible study. So even yung sa word mo, yung pagsasalita mo, Naririnig nila, naririnig. narinig naman nila. O tsaka yung mga patotoo mo, yung nasisingitan mo kasi, Opo. yung iyong mga pakikipag-usap ng gospel. So maaaring nakapag-share na. Pero yung mismong, alam kong siya saksi at
talagang siya tinarget ko, wala akong matandaan na gano'n. Pero maaaring nakapag-share na. Kasi hindi mo naman alam Oh. na yung kausap mo pala saksi. Maaari. Ikaw ba, Pastor, meron ka ng, yung planned die, baka sinasabi niya yung planado, na talagang sadyang tinutukan mo saksi. Ang experience ko naman, Pastor, niyan, pumunta sa bahay. Yun. Hindi nila alam na born again ako. Nag-aaral ako. Ganun din ako. Nasharean ko sila dahil doon. Opo. Hindi nila alam na pastor ako. Opo. Nagkakatok sila, nagbabahay-bahay ang mga yan eh. So sabi ko, pumuna kayo. Yung regarding kay Jesus Christ yun, nung na-explain ko sa kanya, yung sinasabi ko po Pastor kanina sa Colossians chapter 1, verse 15 to 16, sa kanila, hindi talagang totoong Diyos si Jesus Christ sapagkat siya ay nilalang lang ng Diyos. Una siya sa mga panganay. Pinaliwanag ko sa kanila. O, nakapag-share ka na. Opo. Yung tungkol doon na yun ay hindi nangangahulugan na panganay na ipinanganak o panganay na unang nilikha. Hindi siya nilikha. Kundi yun ay tumutukoy lamang. Pero maaari na may mga saksi ni Jehovah nanonood sa atin ngayon. Opo. Nagsakapag-share tayo. So unknowingly, we are sharing with them. Katulad din noon, dinalaw din ako ng ganyan, naglalaba ako. Diba? Pinanlakan ko sila. Pero siniran ko sila. Tinanggap ko rin yung kanilang watchtower. Yung tracks na, yung track. binibigay Tinanggap po ko rin. Pero pagkaalis nila, sinunod ko. Diba? Parang- Hindi mo naman kasi dapat na... Opo. Mabait naman eh. Maganda naman Mabait yun. sila. Magalang naman. Opo. Pwede po punta po tayo dito. Sharing po tayo. Yun, kung ano ng mga sinabi. Ako na nakikinig lang. Tapos sumasabat ako na hindi direkta na inaaralan ko. Kasi baka makahalata eh. Eh gusto ko pa sana pabalikin eh. Parang gano'n. Kapitbahay namin eh. Nabalitaan siguro. Sinira ako yung tinapong ko. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Yung sa akin po, parang may pang-aasar kasi yung ano ko eh. Kasi medyo kainitan ko pa po noon eh. Kaya hindi umalis na lang siya bigla. Yung ano. Talagang ginano mo agad. Parang Dinirekta mo. mali pala yung aking approach noon. Okay? Firstborn over all creation. Overall, tama. Hindi naman op. Overall. Overall. Kaya doon sa word na sa translation na overall, sa lahat. Hindi man na kabilang siya sa creation. Kundi Yes, po. pinakamataas siya, pinakapanganay siya sa lahat. May authority. Overall. Maganda yung translation sa English. Kaya sabi, for in Him all things were created. O kung siya yung nilikha lang, ay bakit siyang lumikha? Opo. Kadugtong naman eh. Di ba? O, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones, powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Opo. Oh, di ba? Malinaw po. Isa pa po, Pastor, sa pinangahawakan po nilang teaching, walang ibang mas authoritative na translation ng Bible, kundi yung bagong sanlibutang salin lang. Yung word translation. At pinapalitan nila yung Yahweh na word ng Opo, na Jehovah, lahat. Tapos yung word na Jesus Christ, na yung Lord, maliit. Opo. Ginagawang maliit na letter. Opo. Ay yung Jehovah na word is Germanic Latin yun eh. Combination ng transliteration. Nag-ugat iyan sa pagiging Latinized at German. German translation. German ang nag-translate. So Latin siya. From Latin Jehovah, Genermanize. Pala, Genermanize, no? May ganun palang word. Ginermanize. Lagyan ng germs. Kaya naging germs. Nadumihan talaga. Nadumihan na yung, ginawa ng yun na ang Diyos mismo yung pangalan. As in, parang ang pangalan na mismo ang Diyos. At pagka hindi ka sumamba at hindi mo tinawag na Jehovah ang Diyos, nagkakasala ka. At sa kanila rin ay lahat ng relihiyon ay nag-apostatize. Lahat na ay hindi na sumunod sa katotohanan at nagtuturo na ng maling aral. Sila lang ang may totoong aral. Sa lahat ng relihiyon. Kaya restorationist din sila. Nagre-restore sila ng truth. Dahil nawala na ang truth. Napaka-special ng kanilang tingin sa kanilang sarili. May tanong pa? Sabi po ni Brother Skia, shoutout sa'yo, no? Kaya hindi po talaga pwede yung nagsasabi lang tayo na naniniwala tayo kay Jesus eh. Dapat yung pinaniniwalaan nating Jesus ay Biblical Jesus. Kasi kahit IEC, GWs, Mormons, or even Muslims believe Jesus. Kaso, hindi biblically yung Jesus na pinaniniwalaan nila. Tama?
Dapat tama yung ating pagkakilala kay Jesus. Ano? Tama. Kasi kung mali naman ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesus, mali ang pagkakilala mo sa Diyos. Opo. Mali na rin ang iyong kaligtasan. Kasi si Jesus talaga ang dapat tama ang doktrina mo tungkol doon. Opo. Kasi yun na ang susi sa lahat ng doktrina. Mm. Kung kinikilala mo si Jesus na siya ay Diyos, saan siya nanggaling? Sa Ama, Opo. tunay ang Ama mo. Kasi tunay na Diyos ang iyong Jesus. Mm. Ngayon, kung ang Jesus mo ay tao lang, Tao lang. ay hindi rin siya, ang Ama niya ay hindi rin tunay na Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. O, di ba? At walang nalika kung hindi sa pamamagitan ko, ay di hindi makakalika ang Ama nila kung wala si Jesus. Eh kung hindi mo kilala si Jesus na Creator, paano makalika ang Ama nila? So, ibang Ama yon. Yun yung Ama nila na hindi nakakalika. Hindi siya makakalika without Jesus eh. Therefore, So, hindi, mahirap ihiwalay si Jesus sa lahat. Si Jesus ang sentro ng lahat ng doktrina. opo. Dapat yun ang pinakatama sa'yo. Kalaban ng Diyos yun, yung ama nila. Hindi Kaya siya nga. tunay na ama. Tama po. So, mayroon pong comment si Brother Bonnie Agapinay. Nakashiran ko po yung pinsan kong GW, yung saksi ni Jehovah. No? Ayon sa kanila, yung nakasaad sa John 10:30 ay iisa lang daw sila ng layunin at hindi sa pagka-Diyos. Sinir ko po yung daloy ng mga talata na tinatanong ng mga Hudyo kung sino si Jesus. Kaya lang, sarado talaga ang kanilang pangunawa. Yun talaga. Mahirap. Sarado talaga yan. Sarado talaga po yan. Unless ang banal na espiritu ang magbukas ng kanyang isip, hindi talaga natin kaya sa sarili nating lakas. Parang yung ano dito, nagko-comment po. Mate ni Brother Tamil. Hindi mo talaga kaya siyang gisingin eh. Opo. Kasi ang Diyos lang ang may kakayahan. Tama. Hindi mo siya kayang ipaunawa sa kanya. Bulag nga eh, di ba? So, kailangang idilat muna ng Diyos ang mata niya. Hindi natin kayang gamutin yung kanyang blindness unless Ang Diyos God opens His eyes. Opo. That's the only time that He can see the truth. Kaya we pray that God open your eyes. May the Lord open your eyes. Sabi ni Bonnie, Yan po yun. okay, Nasira niya. So, mahirap talaga. Kaya pag ikaw ay nag-share sa isang Jehovah's Witness, manda ka na ma-disappoint. Oo. Because we are not sharing the gospel to be enlightened or delighted. Tama. We are not sharing the word of God to be accepted. That's not the goal of sharing the word of God. The sharing of the word of God, the goal is just to share the word of God without any contribution on our part. We are not the ones who convert people. We are not the ones who enlightens them and make them believe the gospel. No, we cannot do anything to save them. We are not savior. We are just sharer, and we must be faithful to share the truth. And nothing but the truth. Kailangan accurate. Kasi yun na nga lang ang ating magagawa, hindi pa natin magawa ng maayos, di sablay ka pa rin. Tama. Sana, iyon ang pagbutihin. Kaya yung sabi ni Paul, di ba, kay Timothy na you must be a servant of God that need not be ashamed. Opo. Wala kang dapat ikaya kasi rightly dividing the word. Yung explain ng tama talaga. You just not divide the truth or share the truth, but you rightly divide the truth. Opo. Kailangan tama ang iyong paliwanag. Kaya- Ayon sa gusto ng Diyos. Kaya napakalaga po, Pastor, pala na talagang nag-aaral ang isang Kristiyano, ang isang lalo na pag kay mangangaral talaga. Kaya po ini-invite po namin kayo na kung kayo po ay may panahon, ay lahat naman tayo may panahon, Aral. we offer you po online. Meron po kaming bagong program sa Puritan Theological College, yung Certificate in Ministry, no? Opo. Na pure biblical courses, so biblical subjects like hermeneutics, homiletics, New Testament survey, Opo. Old Testament survey, Christology, yung theology proper, paterology, anthropology, martyrology. So para po, kung kayo po ay nagnanais matuto at kayo po ay online lang, pwede po kayong dumalo at pwede kayong magkaroon ng certificate from Puritan Theological College. Inquire po kayo na may... So mag-inquire po kayo dyan. Meron po tayong malaking discount sa mga sumusunod sa TNG.
Opo. Isali natin. Hindi lang po yung mga kakilala. Pagka po follower talaga ng TNG, ay meron po kayong 50% discount. Murang-mura lang naman po ang tuition fee sa amin. Napakamura lang. Mag-inquire lang po kayo. Halos libre na. Halos libre na. Kasi po, kaya po hindi fully na free. Alam mo, yun ang mga kulto eh. Hindi nga free. Hindi nga bayad kahit konti. Pero ililigaw ka at hindi mo rin mamahalin. Kasi Tama po. pagka iyo pong hindi Ililigaw mo talaga. pinaghirapan ng isang bagay, sabihin ko po sa inyo, hindi nyo pahalagahan. We are just, kami po ay, nagre-require lang ng small amount so that you can, you May bahagi. have that, May part. yung tawag doon, meron ka namang sense of value Opo. doon sa iyong pag-aaral. Yan, tama po. Kasi marami pong mga scholar sa Bible School, dahil scholar, di pinag-aayos eh. Tsaka po pagka-klase, doon uma-absent eh. Merong kaklase sa Bible College na dahil nga siya ay yung nag-iisang anak na lalaki, so parang siya ang unika iho. Na-spoil niya. Uniko iho, spoiled. Eh di, siya, tambay, manginginom, lahat ng bisyo nasa kanya, sigarilyo, ipinasok sa Bible School. Para, gamot. Oo, gamot. May free lahat, free. Ay, ang ginagawa sa Bible School, nilalagyan ng gin yung juice. Di birthday niya. In-invite lahat yung mga pastor. O, di nilagyan ng gin. Yung gin, pomelo gin. Ay, nalasing yung mga pastor. Tapos ang ginawa, nanligaw, nahiraw. Kasi libre. Wala naman din niya gusto eh. Kasi pagka binayaran mo, kahit kaunti, kailangan mong gawin. Yun ang tao, kailangan may values siya na ilabas. Kung hindi niya ibabalue yun. Tama po. Kaya gusto man naming ilibre talaga na free, totally free. Ang problema ay hindi mo naman mamahalin yung iyong edukasyon. Meron naman po kaming mga scholarship grants sa mga deserving students. In fact, meron tayo na isa na professor sa biblical language sa Hebrew at Greek na hindi niya kinukuha ang sweldo. Hindi niya kukunin ang sweldo niya sa pagtuturo. May sweldo po kasi ang ating professor. So, he commits to donate what would be his salary during his teaching of Greek and Hebrew. He will donate to the school so that the school could fund as a scholar yung tao, yung estudyante. Sabi ko nga, pangalanan natin, yung donation na fund, parang trust fund. Yan. Tapos, yung fund na yon sa iyong pangalan, yun ang gagamitin sa certain student. So, kung kayo po may kilala ng mga pastor na hindi po nakagraduate ng Bible College pero gusto pong magka-diploma in ministry Opo. or certificate in ministry or biblical language, i-refer nyo po sa amin. Baka po siya ay isa mapili ng school to be given full scholarship grant. Doon po naman sa aming masters, kami po ay credited ng The Masters University at saka ng The Masters Seminar. Yung pong ating Master of Divinity in Counseling at Master of Arts in Counseling. We have worked together. We are now working together with BCMW Worldwide, yung Biblical Counseling Ministry Worldwide, BCMW, na accredited ng TMU din. Ating po mga professors, karamihan ay mga professors din sa TMU or TMS. Parang doon din sila nanggaling mga alumni. Doon din sila nanggaling. At may nagtuturo din, gaya si Dr. Tyson. He is Dr. an adjunct Tyson. professor in TMU, di ba? So kaya po credited yung ating mga masteral units ng TMU and TMS. If you can, kung may po kayo na ipagpatuloy, doon kayo mag-graduate, iki-credit naman daw, sabi ni pastor yung nakausap ko na director ng BCMW at isa din sa mga professors. So, ina-invite din po namin kayo sa Saturday si Dr. Seminar. Shannon. Yung sa ating may dadating po tayo na isang professor from the States, na isa ring professor po natin na darating po sa Saturday.
Tingnan siya yung ating date. Nalimutan ko po yung ano. Tingnan mo doon sa ating chat para i-promote na rin natin. Paki-flash mo nga RJ yung ating yung ating activity sa July, ano ito, third week ba yun? May darating po, one day lang, kung sino po yung interested na dumalo sa atin pong seminar po yan, paki-ano mo. Pakilala natin yung ating darating na speaker. Alam ko nandun sa ano siya eh. Diba? Wait lang Ito, the church po ba ito? Yan, the Church in Soul Care po. Ano po yan? Yan. So sa Saturday po, 8:30 to 3:30 p.m. ay darating po si Josh Gerber. Siya po ang elder and pastor of care and discipleship sa Newcastle Bible Church, Illinois, Mackinac, Illinois. Siya po ay Master of Divinity, Doctor of Educational Ministry, currently student sa Southern Baptist Theological Seminary, and one of the certified biblical counselors ng Association of Certified Biblical Counselors sa US. So, ang kanya pong ituturo ay Theology, History, and Practice of the Church and Soul Care. Ito po sa July 19. Amin na pong ilalagay po ang link sa comments. July 19 po ba? 650 po ang registration fee kasi po including lunch na siya. May lunch na po siya, and kung gusto niyo pong mag-avail ng discount, no? Probably we can direct you to baka meron ang CCRC. Okay, mag-ano lang po kayo. Pero ito po ay credited, no? Pag sa mga gusto atang mag-enroll, ay ito po ay parang pre-exposure doon sa kanilang course. Parang preparatory doon sa kanyang ituturo na subject, isang subject this semester. Tuturo din po siya dito, I think, no? Opo. Sa Puritan Theological College. So doon po sa mga gustong mag-avail, noong pong sa Saturday at saka po sa scholarship grant po natin sa Puritan Theological College, na pwede po kayong magkaroon ng diploma in ministry, certificate in biblical languages. Ito po yung mga 1 or 2 year course lang na purely puro theology. Purely. Okay. So pwede po dito yung matagal ng pastor, kahit po kayo ay hindi nakapag-bachelor, pwede po ito. Oo. Kasi 2 years course lang siya. Opo. Parang diploma po, pastor, no? Diploma. Oo. Tapos doon naman sa gusto ng bachelor's degree, meron po kaming Bachelor of Science in Theology. Meron po tayong mga GED subjects kasi. Kasi we have a accreditation application na sa GED na malamang next year approve na siya. Pero tayo, yung masters natin is approved na ng almost GED na rin siya kasi nga in conjunction siya doon sa mayroong kasing batas na kailangan pala na maraming counselors. Opo. So yung makakakuha ng nasa parang 12 units, ilang units ba yun? Parang 15 to 16 units, no? Ng biblical counseling, pwede kayong mag-avail ng licensure. License sa civil service. Civil service. Hindi sa commission on sa licensure. O nga po. PRC, Professional Regulations Commissions. So pwede po kayong, kung kayo bachelor, tapos nakapag-avail kayo ng counseling units dito sa amin, ay pwede kayong kumuha ng board exam. Hindi na kailangan kumuha ng board exam. Bibigyan na agad. Opo, kasi the Philippines is in need right now of counselors na napakarami pala na kulang. So, pwedeng mag-fill in yung mga nakapag-aral sa mga qualified institutions.
Kasi po qualified naman tayo kasi nga galing sa States yung ating mga professors at sila'y kilala na rin. Yung BCMW kasi kilala yan worldwide. So, yun po. Yun po yung mga advantages na makapag-take up po kayo ng units sa aming masters. Sa Master of Divinity in Biblical Counseling. Tama po. Yan po yan, no? Actual intensive lectures. Yan, doon po sa gustong mag-aral talaga, ay meron po siya na from July 14 to 18, 8:30 to 3:30, yan po ay credited sa mga masteral students. 4 days din po, no? Intensive siya. So, tapos, yung mga exams, ipapadala na lang, and then yung iba pang mga lectures. Yan. Opo. Matapos mo yan, meron na po siyang credit Dito doon rin, sa masters namin. opo. Dito rin pala siya. At saka po sa Methods in Biblical Counseling, gayon din po si Dr. Cecilio Elazar, siya po ang magtuturo naman July 21 to 25. Opo. Pagkatapos ni Dr. Josh Gerber. Si Dr. Elazar naman, from July 21 to 25. Siya po yung ating interim dean sa masters natin sa Biblical Counseling. Opo. Okay, yan po gaganapin sa 478 Mangga Avenue, Sampaloc, Manila. Madali lang pong makita. Inyo lang pong i-waste Sola Scriptura Christian Church. Makikita nyo po. Yan din yung Sola same building. Scriptura. Okay, wala na pong... Pwede Pwede po online po sa PTC. Yes, opo. Pwede pong online. Sa BS Theology. We are working out na magkaroon po tayo ng fully online na studies. Opo. Sabi po ni Kuya Jay, meron po bang theology? Meron po theology. Meron po tayo theology. Pwede po kayong mag-enroll. Choir. Sa PRC, sa PRC nga po, yun. Yung hindi ko masabi kanina. Professional Regulatory Regulation Commission. Pwede po siyang kumuha ng license, but renewable yearly. Yung license, hindi siya lifetime. Opo. Nabanggit naman na ni, ni Dr. Eliasar sa amin po. So, ibig sabihin, if you have professional license as counselor, you can apply doon sa mga nangangailangan ng counselors. Kasi kailangan pala, dapat sa bagong batas na hindi pa napipil yung pangangailangan ng counselors, dapat pala lahat ng government offices, May mga counselors. agencies, may counselor. Ah, Hospital, Pastor, military, government agencies, court. iba po ba ito doon sa mga counselor sa school? Bukod pa po yun. Bukod pa yung mga guidance Bukod po counselor. yun. Yung guidance counselor, ang tutok lang nila sa isang specific na opo. school. May sarili silang Pero lahat pala dapat meron. Kahit sa company meron dapat. Sa mga companies. No? Kasi nga ang nang nagpanukala ng batas na yon ay ang gusto niya is ma-fully trained o babawasan yung mga problema sa trabaho na resulta ng mga psychological problems. Opo. Mga stress Kaya sa kailangan pamilya, talaga. sa trabaho, sa personal. So kaya pagdating sa trabaho Opo. nadadala. So at least makakatulong siya sa workforce para lalong maging productive ang ating pamayanan. Okay. Sabi po ni Sister Fatima, ay kailangan po natin ng biblical counselors. Karamihan po kasi secular po psychology po. Tama. Right on the dot po. Talagang kailangan natin. Kasi hindi po talaga, yung mga counselors ngayon, hindi naman po biblical counselors. Mga gestalt ang ginagamit. Mga gestalt therapy, yung Meyersmeyer, psychiatry. Yun yung mga secular approaches sa sa modification, behavior modification lang. Based on Greek philosophies. At saka atheism, na ang tao ay galing sa unggoy. Ang problema po doon, Pastor, sa sa secular psychology counseling, hindi ang tao yung may kasalanan, parang siyang biktima. May problema, siyang biktima. Kaya nga, Biktima kung ng past. resulta yan ng nakaraan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Pero sa Kung resulta kung sino ka. Opo. Hindi yung kung ka. Kaya- Yung nakaraan mo ang sisisihin mo. Pati ibang tao, dadamay mo. nadadamay pa yung circumstances mo.
Pwedeng mag-contribute pero hindi iyon ang Yes, dahilan. sir. Kundi ikaw din. Mismo. May partisipasyon ka doon. Hindi Oo. ikaw yung biktima. Mm. Kasama ka sa culprit kung ba't ka nagkaganyan. Ayan po. At siguro magpaalam muna tayo, Pastor Derek. Sige And po, Pastor. we'll continue our discussion. Siguro talakayin naman natin yung Mormonism. Natalakayin na natin. Hindi maganda po kaya itong tungkol ay kaya lang kung about kay Joel Austin, common na to eh. Common na yan. Dati po na yun? nating natalakay yun. So, isa sa mga religion na lang sa Pilipinas. Aglipayan, siguro. Pwede po. I-search ko po. We can tackle Aglipayan Church. Opo. Sige po. Kung ano ba yan. Okay, And, Pastor you Derek. can suggest din po ng mga topic na gusto nyo talakayin. Okay din po, pwede rin po mag-suggest ng anuman pong topic na gusto nyo pong talakayin po natin sa susunod po nating Opo. episode. So, paalam na po kami muna. Pansamantala, ito po ang The Narrow Narrowgate Gate. Ministry. At, kami po, we are The Cult Busters. God bless you. Good night.